Yung kaso last March 18, Idol, yung kaso ni Ma'am Maribel Azas, kung saan gusto niyang humingi ng tulong tungkol sa kanyang kapatid na nabaril noong March 10 dyan sa SLEX, Calamba, Laguna. Ito yung si Julius Azas, yung may diferensya sa pag-iisip na binaril ng... Wala tayong makausap noon na mga pulis, HPG, maging sa COP. In fact, sabi ng COP, wala raw silang police report tungkol sa insidente hanggang sa natawagan natin at salamat naman kay General yung Sino nga ba yung nakausap? HPG? General Santos dapat ba? nilalagay niyo hindi. Teka. Odette, please. Yan. Hindi, ilalagay niyo yung mga pinapasalamatan natin. Ayan, pasalamatan natin. Gunakaw. Ngayon pa lamang palakpakan mo. General Arnold Gunakaw. Yan. General Arnold Gunakaw, nakausap natin yung hepe ng HPG na very accommodating at very accessible. Agad-agad sinagot niya yung telepono natin kahit na siya ay nasa conference at nangako siyang paimbestigan at babalikan tayo. Pero meron tayong babalikan ngayon, yung HPG Region 4A. For the meantime, si Ma'am Maribel Azas, nakikinig na, isang kasambahan siya, hindi siya pwedeng bumalik dito. Hindi na siya Sabi ko, umabsent. mag-monitor na lamang. Ma'am Maribel? Hello, sir. Good afternoon. Opo, salamat po. Natawag namin kayo. Sige po, hold lang po kayo kasi gusto niyo malaman kung ano nangyari sa inyong kapatid. Makakausap po natin si Carol Benjamin Bellasis. Siya po yung hepe ni POT Farisa Musama, yung nakabaril di umano doon sa inyong kapatid sa SLEX na ayon sa inyo, may problema sa pag-iisip, pag-alagala, sumampa sa bus at nababa sa freeway na pagbintangan. Colonel Bellasis, magandang hapon po, sir. Colonel Bellasis, magandang hapon po. Hello, magandang hapon, Mr. Tron po. Opo. Sir, ano ba nangyari kay Julio Azas? Nabaril daw po ni POT Farisa Musama. Yung Actually yan, pares nga naikwento sa iyo ni General Gunakaw. Opo. Nakita yan ng mga taga-SLEX na naglalakad sa mismong SLEX going south direction. Okay. Then ngayon, nung sisitahin siya ng mobile ng SLEX, bilang yung mobile. Kaya yung mobile ng SLEX na alarma, naghingi ng backup. Okay. Then going south direction, bigla lang tumawid ng SLEX going north direction naman. Okay. Bakit ho siya mamamaril? Ano pong reason bakit siya mamamaril nang wala naman siyang ginagawa nung siya sitahin? Yun nga na hindi namin alam kung bakit siya namaril. Okay. Then, out of nowhere, nung sisitahin siya, binaril niya. Kaya umatras yung taga-SLEX dahil walang dalang baril yung taga-SLEX. I see. Tapos humingi ng backup po yung taga-SLEX. So ang sumita ho, taga-SLEX po, hindi po police. Yan, ang mga tao na yan, tumawid naman siya going north direction. Okay. Sino po yung, Sir, Colonel, sino po yung taga-SLEX na sumita kay Julio Azas? Ito sana, ang supposedly sisita sa kanya si Ronald Jimenez. Ronald Jimenez. Taga-SLEX po yung security guard ng SLEX. Oo, yan ang security ng SLEX na nakamobil. Okay. So, yung pong si Ronald Jimenez, SLEX mobile car driver, siya po ay binaril, pinaputukan ni Julio Azas. Oo, binaril siya. Ang tinamaan yung mobile. Tinamaan po yung mobile. At meron po tayong ebidensya na magpapatunay na may tama po talaga yung mobile. Oo, may picture yan. At saka yung baril mismo na huli yan, nung siya ay mabaril, nakuha sa kanya in his possession, diyan kay Mr. Atas, yung 357 na baril. Okay, sige. May nakuha 357 na baril. At the same time, meron din pong sabi nyo, ngayon, tama ng bala sa mobile car. Tama, sir? Oo, tama yan, tama. At may makakapag-produce kayo ng picture to that effect? Meron tayo. Okay, very good. Ngayon, sir, isang tanong pa. Bakit hindi nyo po, sir, i-blinater yung insidente niyan sa ating chief of police o sa presinto na kasakop ng lugar kung saan nangyari insidente? I don't think na kasi mismo yung sa taga-mates na at saka yung tao ko na, sila na nagpile ng demanda Ano bang hindi na i-blatter ka niya? Hindi, kasi sir, di ba meron nangyaring pamamaril at may tinamaan po. Tinamaan yung mobile, tapos tinamaan din po itong si Azas. Saan po bang muna tama ni Azas? Nakalimutan ko pong tanungin ni Julio. Saan po yung tama niya, sir? Hello, sir? Hello. Saan po yung tama ni Julio Azas? Yung tama ng bala, saan po? Ang pagkakaalam ko, ang tama ni Mr. Asa sa paa. Sa paa. Sa harap po ng paa, sa likod ng paa? Hello? Sa likod po ng paa o sa harap ng paa?
Ay, hindi ko lang na-verify yan. Hindi ko na-verify yung specific na tama. Kasi general kasi pagkakasama sa akin ni PO3 Osama na Opo. ang tama sir sa paa. Pero sir, next time, being an officer, you should know everything. Dapat usisain niyo po lahat ng bagay. Yung mga maliit na bagay, akala niyo hindi importante. Later on po sir, malalaman niyo na yung pala importante na dapat malaman niyo. Ano po? At karapatan niyo, malaman niyo at karapatan din namin po. Pero Karapatan din po ng taong bayan na malaman niya sir. Ngayon sir, hindi po yan nakablatter. In fact, nung tawagan po namin yung chief of police, we talked to him. Siya po mismo, nagugulan. Sabi niya, hindi ko alam na may nangyaring barilan pala kasi hindi nakablatter sa amin yan eh. Ba't ganun, sir? Hindi na naka-blatter sa Kalamba. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Bilang respect... kasi yung SLEX mismo, sila mismo may blatter na eh. Ay, hindi, sir. Hindi, sir. Hindi sa SLEX dapat binablatter yan, sir. Okay, sige. Siyempre, makablatter sa SLEX yan. Pero po, sir, nangyari yung krimen kung sa Calamba, Laguna, territory po ng Calamba, dapat po sa Calamba PNP, binatter din po yan. Actually, there are instances na yung mga kaso naman yan, lalo yung mga vehicular accident sa, yung mga vehicular accident. Ang humahawak kasi ng kaso niyan, mismo taga-SLEX eh. Considering na sila yung involved talaga, nangingila sila ng assistance sa amin. Kaya ako nagpadala ng tao, yan nga, si nga, sir, pero if there's a crime committed, especially kung yan po ay pamamaril, dapat po na-informahan po natin yung Calamba PNP. Sir, mismo si police niyo po medyo may sama ng loob sir dahil hindi nga siya na-bypass po siya. Wala siyang kalam-alam nung tumawag kami. Maging si General Gunakaw, sabi niya babalikan niya kami. Maging kayo po sir, hirap namin kayo makontak last week para kunan sana ng pahayag tungkol sa insidente. Hello sir, humihina sir yung audio ninyo. Apo. Humihina audio. Sir, sabihin na po natin, Sir, Colonel, sabihin na po natin talagang totoo yung mga sinasabi nyo. Pero next time, sir, pakisabi sa mga tao ninyo, lahat ng mga insidente ng pamamaril at alam mo, may napas lang o kung ano pa man, mga krimen na karumal-dumal, kailangan po ina-advisean yung PNP na nakasakop sa lugar. Di ba, sir? Siguro. Tama yun. Okay. Sandali lamang po, sir, Colonel. Miss Asas, Ma'am Maribel. Hello, sir. Sir. Opo, yan po. Narinig niyo po yung pahayag ni Colonel Villasis. Opo, sir. Sir, Okay. narinig ko po. Ano pong reaksyon niyo, ma'am? Alam niyo po, sir, sa pagpapaliwanag po ng kapatid ko, kahit po siya may sakit sa pag-iisip, hindi po kami naniniwala na may baril siya. At saka po yung tama niya po sa paa, ay yung tama niya, maling-mali po na sinabing sa paa lang po ang tama. May maipapakita po kaming medico legal na nasa katunayan, sa hita po 3 at baka po, hindi ko lang pa po nga nabisit yung kapatid ko, sa harap po yung isa, pero yung dalawa po, hindi ko alam kung saan po. Yung dalawa pong tama niya ng kapatid, yung isa pong tama nakita ko sa hita, dahil po dun sa picture po sir na pinakita ko sa inyo, ay sa harap, pero yung dalawa po, hindi po lang ako sigurado. At saka, may maipapakita po kami na kung talagang ang kapatid ko'y may baril. At kanino naman, at saan po galing yung baril na, yung bala po na tinanggal sa kanya, ay may maipakita po kaming ebidensya. Opo, yung bala nga po, ma'am, yung bala nga po, galing po sa baril yun ni P.O.T. Mosama. Ang sinasabi po sa baril. Opo, ang sinasabi nga po ni Colonel, naglalakad daw nga po si Julio at sinita siya, binaril niya yung SLEX na mobile car, humingi ng responde, dumating tong si P.O.T. Mosama na nabaril siya. Sorry sir. Ay paano naman po yung sinabi po ng kapatid ko na siya'y inabangan at siya po ay talagang binugbog pa, pinaghampas pang ulo niya ng baril. At may tama din po ang kanyang ulo. Kasi pinukpok talaga ng pulis at kaya nga po siya po hindi po siya tinanggap sa orthopedic dahil po kailangan pong yung ulo niya ay i-CT scan muna. Okay. At yung pong mga pulis, sila na lang po ang nagmanipula na kung saan po dinala yung kapatid ko. Colonel Villasis. Hello? Okay, sir, may tama na nga po yung tao
ng 3 bala at bakit ho binugbog pa raw? Naku, Mr. Tulfo, I don't think that is the correct version kasi unang-una kung kikilalanin po niyo yung pulis, babae po yun eh. Paano sasabihin niya mambubugbog yung babaeng pulis? Okay. So, siguro po, tingnan na lang po natin doon sa aspeto na yung pong taga-SLEX ang humingi lang sa amin ng assistance. Okay. Actually po, wala naman ako talagang personnel na naka-assign dyan sa SLEX. Opo. It just so happen na merong available personnel at kaya nga po babae pinapunta namin para mapacify. Kaya lang po, namaril pa rin yung tao eh. Kaya nag-return fire lang po yung tao natin. Sige po, paimbisigan natin yan. Pero yung payo ko next time, sir, pag may mga ganun insidente, agad-agad po iblato natin para yung po upang naman, sir, ma-protektahan po yung inyong pangalan at inyong pong unit, di ho ba, Colonel? Hello? Okay, sige. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Colonel Villasis. Nawala na. Okay. Sige. Ma'am Maribel? Yes, sir. Paimbestigan na lang po natin sa PNP, akit po natin sa Kamkrame, and Kamkrame will do an investigation, thorough investigation tukol ho sa kasong yan. Ano po, para magkaalamanan. Thank you so much, sir. At saka po, sir, talaga po kami talagang lumalapit sa inyo kasi po, yung pasyente po namin, gusto na namin i-abandon kasi wala na po talaga kaming magagawa eh. Sige po. Ako po isang kasambahay. Yung pong kuya ko nagpipis mo lang. Wala nang gastusin doon. Parang gusto na po namin talagang abandon kahit masakit po sa loob namin. Kasi mahal namin po yun kasi kapamilya namin. Pero Opo. sa gastusin po, hindi po namin kayang i-provide. Tapos pagkapagaling pa po noon, pag gumaling po yung sugat niya, tapos sa mental pa po siya dadalahin. Sige po. Paimbestigan po natin sa... Malapit po kami na malutas po sana to. Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Hindi ho kami bibitaw sa kasong ito. Kaya nga po, iakyat po natin sa Kamkrame. Ano po, sa kataas-taasan niya sa Kamkrame. Thank you, sir, ng marami po. Salamat. Thank you po talaga. Salamat po sa inyong tiwala, Ma'am Maribel. Sige po, tututukan po namin yan. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Maribel. Ingat po kayo. God bless po. Okay. Okay, at isa pang wanted update mamaya, babalikan Ang natin. sinasabi natin kay Nina, kay Colonel, siguro nakamonitor na si Colonel. Wala na yung cellphone niya na nagbe-break sa atin, nagchachapi. Protection nyo rin ito mga pulis Di ba? Para sa kapakanan nyo rin, pag may nangyaring insidente, tulad nito, sa SLEX, di-report nyo rin sa inyong counterpart. HPG kayo, doon sa Calamba PNP. Oo, kung saan nangyari. Di ba? As a respect also, doon sa mga kabaro ninyo, na siyang may sakop sa teritoryong yun. Tuloy, yung Calamba PNP, ayaw makipag-usap nga Well, maintindihan ko. Kasi wala masasabi si COP. Pag sinabi niya, hindi nireport sa amin, di tatamaan si Colonel Villasis, yung HPG Region 4A. So, bilang, siguro, kortesiya na lang. Ayaw na lang magsalita. Kasi mas mataas si Colonel Villasis kasi kay Major kasi yung COP ng Calamba So, sabi ni Major, respeto na lang dyan kay Colonel. Kaysa mapahiya yung magmumukhang tangay si Colonel Villasis. Hindi na lang ako magsasalita. Naintindihan ko, Major, anong pangalan nga ulit? Yan na nang sinasabi ko sa iyo, Odette. Hindi pa nagbabakasyon. Ilagay mo pangalan ni Major para mag-give credit where credit is due. Di ba? Banggitin natin pangalan ni Major. Di ba? Si Major Nins, willing makipag-usap ng last week. Oo. Pero nung malaman niya, teka muna, wala sa report namin yan, so paano ako makapagsalita? Ano ibibigay ko sa inyong salita? Sabi niya sa atin. Tama nga naman. Diba? So ngayon, gusto niya magsalita ulit. Pero pag nagsalita siya, ano ang pangalan ni Major Odette? Pag nagsalita siya, mapapahiya si Colonel Benjamin Villasis. Kasi ang tanong, sasabihin niya, wala ako natanggap na blatter dyan na report tungkol sa insidente. So, mapapahiya nga si Colonel Villasis. At mas mataas naman si Colonel Villasis kaysa kay Major. Ano naman pangalan niyan? Odette, please naman. Di ba? So, tama lang na hindi siya naintindihan natin pala na ayaw niyang sumagot. But anyway, tayo nagpapasalamat kay General Arnold Gunakaw. Kung hindi pa siguro nakausap natin si General Gunakaw, nung Friday ba yun? Friday. Major Arnel Pagulayan. Pakisulat lang, Arnel Pagulayan. Ayun. Si Major Arnel Pagulayan, willing naman po makipag-usap
sa Wanted sa radyo. Last week pa, kaya lang wala nga siya masabi. Ano siya, provincial director? Oo, siya yung PD ng HPG, Laguna. Hindi, sino yung COP? Si Colonel Fernando Ortega naman. Colonel Fernando Ortega, sorry. Si Major Pagulayan ayaw magsalita yon. And of course, understandable naman yon dahil HPG nga siya. Sorry, si Colonel Fernando Ortega pala yung COP na nagsabing walang nag-report. Nag-report. Mm-mm. Okay. Sige. Pasasalamat tayo muli kay General Arnold Gunaco. Palakpakan mo si General Gunaco. Thank you! Kung hindi kasi natin siya nakausap ng Friday, hanggang ngayon, wala pa rin gusto magsalita. Ngayon, napilitan sila magsalita dahil inutusan sila ng General Gunaco. Okay. Wanted Update. Wanted Update. Ang pinakabagong ulat sa mga kasong tinututukan ng Wanted sa radyo. Masusing binabantayan ng buong puwersa ng tagapagbalita sa ngalan ng serbisyo publiko. Wanted Update. Wanted Update. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.